sayo. Amen. Miabot na ta sa pagpaminaw sa pulong sa ato nga Ginoo. And by this time, mga kaigsuunan, akong gihangyo ang tanan to please settle down and para sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. So as you can see no, murag bag-o pa lang gyud ni-recover ang akong tingog. And di pa na ako ni siya exert, so I will be slowing down. Hinahinay lang ta karon. So pinari style ta karon. Okay? So open your Bibles with me please in 2 Thessalonians chapter 1 and let us read verse 3. 2 Thessalonians chapter 1 mga kaigsuunan in verse 3. Nana mo diha, please say Amen. Okay, so manindog ta palihog alang sa paghatag-pagtagad sa tung sa pulong sa Ginoo. Since walay klase day karong Friday, so maybe I would ask some of us, mga especially mga kabatanunan, nga ato nang i-prepare ang ato ang simbahan. Friday pa lang daan. No, let's go to church and ato ang i-prepare ato ang building, malimpyo na daan sa Friday pa lang. Para ma-settle na ang tanan, para pag-abot sa Sabado. Kaya I wanted to continue our soul winning and our good news classes sa Sabado. Napay-practice sa paghapon. So, para kuan. So, at least sa Friday, maka-prepare na daan nato ang church and everything will be planchado na para pag-abot sa next nga mga panahon, di ata maglisod o magkarakara sa tuwang mga buluhaton. Okay? And by the way, thank you dahil kay Sister Mimi. She came kaganina, nagsayo siya ganhi, and na-output nga nahitabo ganina para gamay-gamay na lang ang atong idugang. Okay? So, your Bibles with me again, 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Follow me with your eyes. The Bible says, we are bound to thank God always for you. Look at that. We are bound. Induta, no? We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other abounded. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang dakong kaayo. Gugma og panalangin ka namo, Amahan. I pray that you would bless these people, Lord. Pinagi sa imong pulong, Amahan, I pray nga amo ang maangkon, Ginoo, ang tubag sa among mga paghangyo. One of our prayers, Lord, is please increase our faith. And may this message help us to find ways how to increase our faith by your grace. Para kami mas magamit alang sa imong kahimayan. Because you know, Lord, that there are a lot of time that we are unfaithful, but we are trying to be faithful, Lord. And make us faithful, Ginoong Diyos, just like your people before. And make us a good example. Sama ni mga taga-Thessalonians. Salamat sa pagtubag sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus, among gisalig, ipasalamatan, madawat na mo tanan. Amen. Amen. Palihog mang lingkod. I wanted to entitle the message karon nga kagabion mga kaigsuunan, grow and grow till He bids us home. Grow and grow till He bids us home. So, the message this evening nagatawag sa atua nga mas motubo pagyud ta isip mga katawhan sa Dios. Continue to grow until the Lord Jesus Christ will say, come home, my child. So mga kaigsuunan, there's no stop sa pagtubo sa kinabuhing Kristohanon. As what I have told you before, kung ang kahoy muhunong na og tubo, magsugod na siyag kamatay. So ang Kristohanon mga kaigsuunan, kung muhunong na siyag tubo sa iyang pagtuo, muhunong na siyag pagtubo sa iyang kinabuhing Kristohanon, basin unya ang iyang pagtuo
nagsugod na pod og kamatay. So mga kaigsuunan, hinaot paunta nga isip mga magtotoo ibabaw nining kalibutan. Magpadayon tas tong pagtubo diha sa gugma ug sa pagtuo. Sumala pa sa ato ang teksto mga kaigsuunan. Usa sa mga pag-ampo sa mga apostoles kaniadto sa diha nga ilang kauban ang atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Hesus sa Lucas 17 ato makita mga kaigsuonan naghangyo sila, Ginoo, patubua ang among pagtuo. Lord, increase our faith. Pag-ampo nga kinahanglan tong yampo mga kaigsuonan. Hinaot paunta nga susama sa mga apostoles atong masayran nga dunay gyud tay kakulangon. Atong masayran nga kita dunay kaluyahon. Mawitaw na nga dunay panahon mga kaigsuonan nga moingon ka nga mura maglami dili isimba. You see? Abi ninyo ka muray nakabati ana, apil ko nakabati pud ana. You see? Unya usahay mo ana ko sa manggolingon, lami magdili adtong simbahan. Kay ako man ding pastor, madto gyud ko. Nakalimot ko ako man ding pastor, ako man ding magwali karon. You see? So there are times times nga murag luya kay nga to ang mga kasing-kasing. And I am every time nga muna akong kakabati mga kaigsuonan, I always go back sa akong ginaingon sa una nga akong life verse. My life verse is 1 Samuel chapter 12 verse 24. You see? Ato makita mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo, only serve the Lord. Okay? Yung basahin na lang mga kaigsuonan kay para itong mas maklaro. Okay? Bible says, only fear the Lord, not serve. Only fear the Lord. Isa ka ng serve. Only fear the Lord and serve Him in truth. With all your what? For consider how great things He hath done for us. Kani nga bersikulo, memorize ka na ako ni sa una. Kay, someone told me nga, sa una nga, sa Davao, sa imong life verse, usok na sa una sa Davao, sa imong life verse. And this is what I choose. But along the way sa akong kinabuhing Kristohanon, I have stopped referring this verse as my life verse. Kay akong nakita nga ang pulong sa Ginoo di ay is something nga imong gikinahanglan in every situation. Pagluya ka, na diha ang encouraging word sa Biblia. Pag malipayon ka, na diha ang reason sa Biblia. So I stopped looking at only one verse. But every time maluya ko, every time na ay discouragement sa akong kasing-kasing, I go back to that verse. Only fear the Lord and serve Him in truth. For consider how great things He hath done for us. For you. So ato makita nga, akong ginahuna-huna kanunay sa akong kagalingon. Nga, Ginoo, luya kay akong lawas. Murag kapoy kayo iadtog simbahan. Pero Ginoo, murag wala ko'y katungod nga masulti ani because grabe ang imong gibuhat para nako. So I will fear you and I will serve you in truth. Why? Because great things nga imong gibuhat para sa ako. I have told you before nga lisod kayo ang pagpangalagad sa Ginoo. Satan will be attacking you if you will serve God. Try to do bad things. Paghimo og dautan. And sayon na kay buhaton. But try to do good. Lisod gyud buhaton. Why? Satan will attack you. And makaingon ko lisod kay Ginoong Dios. But Lord, mas lisod ang imong gibuhat para nako. So I will consider how great things imong gibuhat para nako. So mopadayon ko Ginoo. So I hope mga kaigsuonan, you will look back in the Bible and go back where you begin, where you lost your faith, where you lost your hope, where you lost your courage, where you lost your zeal, and find it balik sa Ginoo mga kaigsuonan. And ato makitaan going back sa tuwang teksto karon nga it must be our prayer, Lord, increase our faith. Kay ngano daghang panahon as what I have told you, maluya ta, makapoy ta, masapot ta. You see? And sometimes ang atong kasapot, atong ipahungaw sa atong pamilya, atong ipahungaw sa atuang igsuon, atong ginikanan, atuang mga kauban sa simbahan, atong mga kaila. But it's very, very wrong. You see?
That's why nga I am telling always ako ang gitawag ng mga sa akong mga asawa naman komplikado ni sakpan ta. Sakpan tayo magsabag. Nandan sa magkari sakpan ang kuda. Ay tao. Binuang lang. So ako ang ginaingon sa akong asawa nga kabalo ko nga there are times nga saputon ta pero please dili na to ipahungos tong mga anak. You see, because very very wrong. Now ato makita mga igsoon nga kinahanglan nga we pray that we need to increase our faith. But Christ answered this prayer through a short parable. Jesus Christ said nga, consider the mustard seed unsa sa kagamay. Nga motubo siya isip usa ka dako kay nga kahoy ang mustard seed. So what did the Lord Jesus Christ mean when He told that answer sa ilahang prayer? Ang ginapasabot ni Ginoong Hesus. So, nag-ingon mo karon nga, Lord, increase our faith because you are saying your faith is small. Pero susama sa mustard seed, mudako siya susama sa dakong kahoy. So, kanang pagtuo nga naan ninyo karon nga ginaingon ninyong gamay, nga ginapre ninyo nga mudako, exercise. Exercise. Kung dili nimo na exercise nga faith, di gyud mudako. So, exercise the faith. Unsa man kagamay nga pagtuo ang nabilin sa imong kasing-kasing karon, unsa man kagamay nga pagtuo igsuon ang nabilin sa imuha karon, exercise na. Gamita ka na para mudako siya mga kaigsuonan. So use the little faith that you have for you nga kana nga pagtuo mudako. And throughout the ministry of the Lord Jesus Christ in the Gospels, atong kanunay nga madunggan ho nga ginarebuke ni Ginoong Hesus ang iyang mga disciples. Di ba? Panahon mga kaigsuonan sa pagpagula nilang Pedro sa usa ka bata nga nayawaan, di sila kapagula ingon pa ni Jesus Christ, hangtod kanus amang ko making uban ni ining mga way pagtuo nga henerasyon ingon pa ni Ginoong Hesus. You see? Ato makit-an didto sa barko unya ni dako bangka nya grabe ang bagyo. Unya pagkahuman nangalisang ang mga disciples, unsa ingon ni Jesus Christ, pangagagmay gid ninyo pagtuo. You see? Those are the disciples. Siguro mga kaigsoon, I would dare to say that if Christ is here, He has all the right to say, kagagmay ba ninyo pagtuo? Diba? There are a lot of times atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan nga nag-exercise tagagmay kay nga mga pagtuo. You see, there are times that a very, very mild trial nga mabot tong kinabuhi, taganahan mo simba. You see? And Christ will say, kagamay ba gid nimo pagtuo? There are times mga kaigsuonan there are mild problem nga moabot sa imuhang kinabuhi. Di na kaganahag ampo, di na kaganahag basag Biblia. Jesus Christ will say, kagamay ba gyud nimong pagtuo. You see? And ato makit-an mga kaigsuonan, even though we have a very very small faith, God honor us with salvation. Kana kagamay imong pagtuo, giluwas niya pong kaniya. Di ba? Wala naingon ang Ginoo nga dapat na ay degree imong pagtuo, dapat inani gid kadako imong pagtuo nga nakapasar gid ani kadig ay ta kaluwason. But even a wavering faith, calling upon the name of Jesus, Lord, save me, yang luwason. Tanawa si Pedro. Sa dihang ni unlod sa tubig mga kaigsunan, and wavering faith. Kani tan-aw man sa dito sa layo nga dapit, ni unlod siya, and because wala say pagtuo, ni unlod siya. But that wavering faith, Lord, save me. Jesus Christ saved him. God honored the little faith nga naa siya mga kaigsuonan. And even though san pag moingon si Jesus Christ sa imuha karon, kagamay ba gid nimong pagtuo eh. You see? Na ato makita mga kaigsuonan nga there are little things happening in our lives. And sakit malandong mo no, there are things happening in people's life maghikog na. You see? And we are very, very grieved knowing ang pag-umangko ni Sister Jeanette committed suicide. You see, because of problems. Dako po itong problema ba ta? Takabalo. Kasi imuha iyang problema, maghikog po ka. I have heard nga, there are times, ingon pa to si Big Boy, mas ito na ingon, nga gikan dito sa ilang balay, paingon sa iyang school, magbaklay ra siya. Ato ilang school, ma'am? CMC, gikan sa Balindog. CMC, magbaklay ra siya. You see? And look at that. He is an achiever. High honor. Magbaklay ra siya. You see, murag mamawag singaw siguro dito sa high school. Kinsa man sa inyo karon rig way plate di na mo eskwela.
You see? So atong makita mga kaigsunan, no? Nga we don't know the trials of those people. Why ano nabuhato nila? But akong nimo hinanaon, Lord, if you walk bearing 90, 80 kilos nga cross for me, kung mayra kayo nga baklayon nun para sa imo, Ginoo. You see? Sometimes, we can hear students mo baklay, paingon sa eskwelahan, lagyo, kaayo, para lang gid mo eskwela. Christians, di gid makasakripisyo mo atong simbahan. Kagagmay itong pagtuo. You see? And we forget that the Lord Jesus Christ carried a cross. So malapas mga scholars na sa mga 80 to 90 kilos. Mabitaw na nga, niya na daog. You see? Ato makita mga kaigsunan, Jesus Christ was a carpenter, kusgan to Jesus Christ. Pero niya na daog. Kulatado man po noon siya. And there was a black man, si Simon, na ilahang patabang ang Ginoong Jesus. But he carried that heavy cross, walking, grabe kalayo, para sa imuha. And how dare us, we cannot walk a short distance for Jesus. And it really something, makaingon gyud ka tinuod, no? Kagagmay ginatong pagtuo. But mga kaigsunan, in the Bible, we always find Jesus Christ honoring those people, magagmay mga pagtuo. Pero di ta pwede mo ingon nga, okay na ko ni pastor, magagmay pagtuo, i-honor mangyapon ni Jesus Christ. No. I encourage you, mga kaigsunan, to go out from your comfort zone. Go out from your little faith and go in the heights of the blessed assurance of great faith nganha kang Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Do not stay like that. Rise out of your little faith into higher call of assurance. Barog, mga kaigsunan. In our text, Paul commended the Thessalonians for their growing faith. Again, let me read it. We are bound to thank God. We are bound. You see? So, mupasalamat gid mi sa pag-ahay padulong, mupasalamat gid mi sa Ginoo. Sumala pa ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Why? Always for you, brethren, as it is meet. Tama gid kay ni. You see why? Because that your faith groweth exceedingly. Wow. Their faith grow exceedingly. Pero kabalo bitaw ka, mga kaigsunan, they did not have a grand beginning. The Thessalonians did not have a grand beginning sa ilang pagtuo. So sama gihapon sila sa atoa nga mga gagmay pagtuo, pagsugod. Okay? So nga naman, ano kaingon mga pastor? In Acts chapter 17 in verse 11, di ba gikan si Apostle Paul sa Athens, nilahos siya sa itawag nga Thessalonians, pagkahuman nilahos sa Berea. Kay Philippians, sa Acts 16, pagka 17 sa Athens, pagkahuman sa Athens, nilahos siya og Thessalonians, lahos sa Berea. Unsa may giingon sa Acts 17:11, mga kaigsunan, about the Thessalonians? Please open your Bibles there. Okay? The Bible says, if you're there, say amen. Let me read for you, mga kaigsunan. So, sinsahay ko ninyo, kaya ako maklaro. Kay walay burinte dali. Anara. Okay? These were more noble than those in... So, kisa kanin more noble ang mga taga Berea. Mga taga Berea. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scripture daily with whether those things were so. So atong makita, mga kaigsunan, nga more noble ang taga Berea labaw sa mga taga Thessalonica. Ang mga taga Thessalonians di maminaw. Mga gaig-ulo. Mga tao, mga kaigsunan, nga murag palaos dalunggan ang pulong sa Ginoo. You see? You know? It's very, very sa mga pastor, mga kaigsunan, grabe kaayo ka heartbreaking. Morning, you preach something and you preach your heart. Halos napagaw na ka sa pagwali. And pagkahuman, pagka next day, you found the people doing exactly the things you preach against. Very, very heartbreaking. You see? Ang akong gitawag nga ginaingon sa Ginoo, Lord, am I heard?
Nadunggan ba akong gitudlo Ginoo? Nadunggan ba akong giwali Ginoo? Why is that? Nga at very Sunday I am preaching a message against something, and the very next day I found out that the people are doing the same thing I preach against. Very, very heartbreaking, mga kaigsuunan. You see? So ato makitaan mo ni ang kinaiyahan sa mga taga-Berea. Pero sa gibot ni Paul, he continued. Tanawa, 1 Thessalonians chapter 2, mga kaigsuunan, sa verse 2. 1 Thessalonians chapter 2, verse 2. If you're there, please say amen. The Bible says, "But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much, what? Contention." Look at that. So the Apostle Paul preached the gospel didto sa Thessalonia with much contention. So dili basta-basta ang ilahang gitawag nga pagpangalagad sa Ginoo didto, mga kaigsuonan. Daghang kay nibabang. Daghang kay di mo tuo sa ilaha. You see, but you know what happened afterwards? Kaning mga taga-Thessalonia nga dili noble, kating mga taga-Thessalonians, mga kaigsuonan nga nakig-content kang Apostle Paul when he preached. Tanawa gani ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 8. Unsang giyon sa pulong sa Ginoo, describing them. So that ye were in samples to all that believe in what? Achaia. For from you sounded out word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Nahimong ilado pag-abot sa panahon, katong mga dili noble, mga way pagtuo, nga mga makiglali sa preacher, nga mga Thessalonians, one day, they became example throughout the region of Macedonia. Wow! So what happened? Wala, ko. Excuse me, sa So what happened with them? Nga naman, nga, motong nahitabo sa ilaha, mga kaigsuunan. Okay? Now, ato tanawon, tulo lang, 7 ka butang, pero mubo ra kaayo. 7 ka mugbo nga mga butang, mga kaigsuunan. Nga atong tanawon. Di ba? Number 1, nganong nag-grow sila? Number 1, atong makita, mga kaigsuunan. Atong tanawon ang tibuok 1 Thessalonians. Okay? Number 1, ang mga taga-Thessalonians, mga kaigsuunan, di ba? The Bereans are more noble than them. Pero, wala sila nag-settle dito, ni-grow sila. Niabot raon niya ang panahon, sa patience o pagpadayon ni Apostle Paul, pagwali o pagtudlo sila sa kamatuoran, niabot ang panahon na nag-grow sila. In chapter 2, verse 13, sa 1 Thessalonians, mga kaigsuunan, ang giingon sa Bible, "For this cause also, thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe." So, niabot ra di ay ang panahon, ang ilang pusong bato nabuak ra gyud, og ni tuo ra gyud sila, og ni dawat sila sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. So unless a person receive the word of God, di gyud siya motubo. Kung ang imuhang kung imuhang kinabuhi karon, di gyud ka modawat sa pulong sa Ginoo, di ka mo receive niini, di gyud ka motubo. Unless you believe and apply the word of God sa imong kinabuhi, ay baka motubo. And there will be great blessings nga moabot sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Great blessings. You see? So, just try God. Number 2. Okay? They possess 3 things. Unsa man yung ilang i-possess nga 3 things? Ang tawag ani ni Spurgeon is 3 divine sisters. Tanawon ang 1 Thessalonians chapter 1, 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 and verse 3. Tanawa ang sa Biblia.
We give thanks to God always for you all, making mention of you in our remembering without ceasing your what? Work of faith. So, unsa man ang imong ginabuhat because of faith. You see? Kung work of faith, mga something seemingly impossible. But because you believe, you do it. You see? Para bitaw ng kuhan usahay. Children, stop sa inyong ilang buhat ba, listen carefully sa message. Dili mag-laugh-laugh dira. Okay? So, ato makita mga kaigsuunan nga work of faith is something na kaingon ka nga it seems impossible, pero imuhang gibuhat. Why? Because you know nga ang Ginoo motabang. Ang Ginoo mo bless. So think of it. You see? Think of it. Unsa ka nga mga butang paminaw na ko di man ako may kaya, pero I will do it because I believe that God will be with me. Do something. Especially bitaw when you are facing a lot of stress sa imong eskwela, stress sa imong trabaho, stress sa imong family, then but you continue to do it. Why? You believe that God will bless. That's your work of faith. And something you do for God by faith, mga kaigsunan. Panya, labor of love. Ikaduha. Labor of love. Learn to love what you are doing. Learn to love what you are doing. Mga kaigsunan, based ako ang ginagmay nga experience kaniadto. Every time I enter a job, I learn to love what I am doing. Pila man katrabaho kung nagian, daghang ko trabaho nga nagian sa una mga kaigsunan. You see, niagi ko pamanday, labor, niagi ko kanang mga sa farm, niagi ko kanang hakot-hakot o mga balas-balas, niagi ko kanang landscape, niagi ko pamaligya o kanang mga LPG, niagi ko mga kaigsunan o kanang pananggi o mga sanggi o mga kuan sa banang mga butang. You see? Niagi ko gasman sa Phoenix bitaw nang gas pump boy. Niagi ko na. Now, every time I am entering a job, I learn to love what I am doing. Kabalo mo sa kahitabo? After 1 month, 2 months, I became the best nga nagabuhat ato nga trabaho. Nagi pa ko ganang packing bitaw ganang mga pinya. You see? Pag pilo-pilo sa mga karton, I've been there. And 1 month, 2 months sa akong trabaho, I became one of the best nga nagabuhat ato nga mga butang. Why? I learned to love it. You see? Pag abot sa balay, kato akong trabaho nga gibiyaan, ako itong gina-imagine, unsa akong kanako to para mas madali siya no, nga mas magwapo akong agi. I always think about it. You see? Nato makita mga kaigsunan nga di ko mawat ang trabaho. And I can raise my family. Why? I am always loving what I am doing. You see? So kung ato nang mabuhat in the jobs nga mga kalibutanon, why can't we do it? Number 1, for God. You see? Sa atong Ginoo. Why can't we do it for our family? Why can't we do it for ourselves, of course? You see? Sa itong mga pag-eskwela, sa itong, you are doing it for yourself, do it with your heart, mga kaigsunan. You see? And the Bible says, ingon pa niya diri, patience of hope. Patience of hope. So you see? Because you have hope, na kay patience. Kabalo ka nga ang Ginoo mo balik, na kay paglaom. Kabalo ka nga ang tanan plano sa Ginoo, na kay paglaom. You have patience. Kinahanglan kay paglaom, na kay pasensya, mga kaigsunan. You see? Ang tao nga walay pasensya, nagpakita nga wa say paglaom. You see, I hope that you would have these 3 things. Okay? Now, number 3. Paul labored that they might grow. They have a good leader. And I cannot say that I am a good leader. Okay? Away with it. Tayo pa kayo ko sinugdanan, mga kaigsunan. Sumala pa sa akong mga nauna nga mga pastor nga nadungog na ako, dili pa nimo may bawaan, nagitawag kas Ginoo if you are not yet 10 years in the ministry. Uyaw pero sila may nagingon mga karaan man. So maybe it's true. Okay, even though I am hesitant to believe it, kaya ako nagtuog yun, dapat pagsugod pa lang nimo pag eskwela Bible school, dapat gisure na gid nimo daan nga gitawag kas Ginoo. You see?
But they are saying, ay pa ni mamabawaan nga tinuod yung itawag sa Ginoo after 10 years. So ila pud to. But there are also wisdom about it. Nga naman. Because the work is challenging. You see, I have heard pastors mga kaigsunan nga naanay bangko sa ilahang kuan, naanay giabangan nga balay after 1 month, 2 months kit lang ilakaw ni uli. I have heard people nga pastor mismo naghikog. Nga naman wa kaagwanta sa buhat. They were not called. You see? So ato makita mga kaigsunan, it's very hard. Lisod kay ang gitawag nga buhat sa buluhaton mga kaigsunan. You see? But atong gitawag makitaan nga a good leader is very, very important in the work. Now, atong makitaan, sa mga gibuhat ni Paul, 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 o ayun sa verse 12. Tanawa gani. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. You see, very, very gentle. You see? Very, very gentle sa gitawag nga Apostle Paul. Sometimes mga good preachers are trying to be more bitaw sinundalo bitaw. Sinundalo ang pagdala simbahan. It's their wisdom, as it's their guidance put sa Holy Spirit. I will not question it. But the Bible says, ingon pa ni Apostle Paul, we were gentle. Gentle kayo. Gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were there unto us. So, kinahanglan mga kaigsuunan, na ay genuine love ang leadership sa mga katawhan. You see? Dili pwede nga kana, mo imong buhaton, mo ginay mong tumanon. No. You see? You must do it. Why? Di tungod kay mo na imong gusto, but because you love them. Learn to love people. Isa pa sa pamilya. Even in family, mga kaigsuunan, you don't push people na mo ginay mo ngay buhaton. No. You are trying to guide them. Why? Because you love them. Love is a key. And the Bible says, ingon pa ang Pulong sa Ginoo, verse 9, for ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Travail night and day. You see? There will be sleepless night, mga kaigsunan. There will be times na kinahanglan ka mo bangon o kadlawon just to talk to God for your people. Muna ginabuhat ni Apostle Paul, mga kaigsunan. And the Bible says, ingon pa ang verse 10, ye are witnesses, and God also how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that his children. So, ang usa di ay gitawag ka pastor o sa ka-leader, pag mutambag sa iyahang mga membro simbahan, dili isip usa ka sundalo, dili isip usa ka ruler, kung dili isip usa ka amahan. How would you advise your people, your children? Inana dapat mga kaigsunan. And that ye walk worthy of God, who hath called you unto the kingdom of glory. See another one in 1 Thessalonians chapter 3, verse 10 to 13. Ingon pang sa pulong sa Ginoo, night and day praying exceedingly that ye might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith. Now God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. So night and day, the Apostle Paul were praying for them, mga kaigsunan. So, they have a good leader. They have a patient leader, mga kaigsunan, nga nagapasinsa sa ilaha, nagapadayon og suporta sa ilaha, praying for them night and day, mga kaigsunan. And by the grace of God, pray for your pastor, because I am no way near just like the Apostle Paul. Layo ra kay kumingking ni Apostle Paul, mga kaigsunan. You see? And I am ashamed to be compared with the Apostle Paul. But if you wanted to have a good pastor, pray for your pastor. So I ask you to pray for me. Himuang Ginoo, himuang mas better nga pastor ang mong pastor. Kaya kung dili tubagon sa Ginoo nga mahimong better nga pastor ang inyong pastor, kay tubagon man gyud sa Ginoo yung prayer, it will be very, very easy. God will remove me and He will give you much better, because you deserve better if you are asking better. You see? So ato makita, mga kaigsunan, I am willing to be removed. Hindi na ako mahimong blessing simbahan. The people will not be edified and grow in my leadership, and Lord, remove me, Ginoo. If that's the only way that these people will grow, remove me. Please, Lord. And tagai og much better nga tao nga mag-lead sa simbahan. You see?
So, we are all serving the Lord. Our loyalty is to God. Our loyalty is to Jesus, not to me. You see, always remember that, mga kaigsunan. Your loyalty is to Jesus. Okay? I wanted to have your respect and your love, but your loyalty is to Jesus. If I will go against Jesus, then go with Jesus. Leave me. Biyay ko ninyo, mga kaigsunan, kung mga manggaling. See? Now, number 4, Paul exhorted them to make positive steps to increase. You see, ang pagtubo, mga kaigsunan, dili something nga moabot lag kalit. Ang pagtubo, you are making positive steps. Pananglitat, nagsimba naman ko diri, perminti, okay, mutubo lang ko kadugayan. No. You try to make positive steps nga mutubo gyud ka sa imong kinabuhing Kristohanon. Chapter 4, verse 9 to 10, ingon pangpulong sa Ginoo, but as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. So ang Ginoo natudlo sila gugma. So meaning, ang mga Kristohanon built-in may gugmaon Ginoo siyang isig kaingon. You see, ang Kristohanon built-in may gugmaon gid na sayang silingan, sayang mga kaubang Kristohanon. You see? And your immediate family is, your immediate neighbor is your family. Built-in nga naman, kinsay nagtudlo sa Kristohanon nga mohigugma, ang Dios mismo. Mabitaw na nga lain sakit ang malandungon nga murag mas bagtiol pas mga katawan ang gugma atong unbeliever kaysa sa imuha. No, the people around must feel the love of God through you. Why? Kay dili si pastor ang natudlo sa inyo sa pagigugma. Kung dili, ang Ginoo mismo nagtudlo sa inyo sa pagigugma. Pero tawang verse 10. And indeed, ye do it toward all the brethren. Amen. Indeed, nga ginigugmaay gyud ang mga taga-Thessalonians kay gitudluan sa Ginoo, pero which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that ye increase more and more. So make positive steps para hinigugmaay. You see, dapat mga Kristohan, ang pinaka nagkahiusa o nagkahinigugmaay nga mga pamilya is Christian family. Dapat ang pinaka nagkahiusa o nagkahinigugmaay nga simbahan is Christian church, Baptist church. It really hurts me. Kabalo ka sa mga Baptist church karon na mga split, na mga nagbulag, na mga nagtukog simbahan ganihawa. It really hurts me. Naman itudlo sa Ginoo nga paghinigugmaay. You see? Naman ang panaghiusa. And ato makita mga kaigsunan, I hope it will not happen in our church. And see? So another one, number 5. We must be cleansed in all aspect of our life. Gusto ka mahimong sama sa Thessalonians nga motubo gyud, be cleansed in all aspects sa imong life. So nga to ang number 1 nga atong number 1 nga motivation nga dapat we will be cleansed kay mobalik kay itong Ginoo. Di ba? Pananglitan gyud mo ana ang Ginoo sa imuha nga, oy, hapitan ti ka kay manglaag ta. Sa imong buhaton, muligog ka daan. Mangandam ka, di ba? Ang Ginoo mga kaigsoon mo ang Ginoo. Pangandam mo kay sunduon ta mo kay isuroy ta mo sa langit. Dito ta puyo. Ay, mangandam ka daan mga kaigsunan. So, ato makitaan in chapter 3, if you would read it thoroughly, ato makita mga kaigsunan that their motivation nga not chapter 3 but chapter 5, I'm sorry for that, chapter 5, their motivation is they know nga ang Ginoo imminent ang iyang pagbalik. So they are trying to live a godly life. Tanaw ni mo ang chapter 5 verse 23 mga kaigsunan. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So ang imong lawas dapat blameless. Ang imong kalag blameless. Unya ang imong espiritu blameless. Anak ka pastor unsa man ako na pastor isuda ni buhaton oy. Blameless 3 aspects akong ginabuhi. Akong lawas, kalag, espiritu. Meaning, di na ako hugaw-hugawan akong lawas. Meaning, ako ang gitawag nga kalag, mga akong relationships, awang mga tao, dapat tarong yun. Ang ako ang espiritu, akong connection sa Ginoo, akong worship, dapat tarong yun. Kung saan ako ni pag-perfect. Now, verse 24. Faithful is he that calleth you, who also will what?
Who will do it for you? Who will do it for you? God. Who will do it for you? So meaning mga kaigsunan, if you wanted to be cleansed, then come to God. Doon sa Ginoo. Dili pwede nga magkuan, di ba pananglitan karon? Nakahimo ko crime. Kay nakahimo akong crime, prisuhonon ko. Pwede ba ko muingon nga ay ugmang adlaw manghatag ko sa mga pobre, sunod mutabang ko sa mga silingan, sunod muni akong buhaton maghimo ko mga maayo para matambulan akong crime. Pwede ba na? Di ba dili pwede? You say, I need to still pay for that crime. So mga kaigsunan, dili ka maluwas, pinagis maing buhat. Kaya dili matabunan ang imuhang mga gidautang ginabuhat, pinagis mong maing buhat. You need to come to Jesus. Be cleansed. Who will do it? Jesus will clean you, mga kaigsunan. Si Jesus mo imulimpyo sa imo. Number 6. Number 6. There are things that must be cut off sa itong kinabuhi. Number 1, tanawa. Number 6. There are things that must be cut off sa itong kinabuhi. Unsa man dapat i-cut off sa itong kinabuhi? Chapter 4, tanawa. Verse 1. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus Christ, that ye have received of us how we ought to walk, and to please God, so ye would abound more and more. So we have something na we ought to walk. Natay dapat tumanon, natay dapat sundon para mo abound ta, para mo tubo ta. What are these things? Number 1, lust. Kani bitawng kaning kahugaw sa itong mga hunahuna. Tanawa, verse 3. For this is the will of God, even your what? Sanctification. That ye should abstain from? Fornication. So, batik nga mga relationship, mga kaigsunan. You see? Pananglitan karon ay mag-uyab. Unya kaning mag-uyab, they are engaging in sexual relationships, and pag-uyab pa sila, sultian di ka, maghinay-hinay, malayo na sa Ginoo. Mahinahinay, kaunon na sa kalibutanong mga binuhatan, mga kaigsunan, kaunon na siya siguro mabisi sa unsa ba, sa iyang trabaho ba karon, sa iyang pamilya ba karon, sa asa ba karon, madala na siya ditong panahon na. Why? Because fornication is great hindrance sa pagtubo nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why mga batanon, mga kaigsunan, do not engage in it. Premarital sex is wicked. You see? Di good na pwede, mga kaigsunan. You see? Taman lang sa ta, paduding sa crush. Pero, amen. Taman lang din na. Pero, dili pwede, mga kaigsunan nga mo engage ka ginana nga mga butang. You see? Tanawa, it will stop the blessing of God sa imong kinabuhi. Matingala ka, mga kaigsuunan, sige kag paningkamot, digog ka mo dato. Sige kag paningkamot, mo dato, mangaling ka, pero wa kay kalipay. Why? Because you are engaging in the things. Di siya pwede, mga kaigsuunan. Fornication. Verse 4, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Honor. Sanctification. You see? So it must be told. Dili siya pwede i-tolerate, mga kaigsuunan. See? And there are people who already know that this is wrong, but na-hook up na sila. Kabalo na sila nga mali, pero na-hook up na sila, mga kaigsunan. And it takes a great, great faith para mubiya niya na nga mga butang. Pananglitan karon na kay uyab. Unya, ang imong uyab, gisugtan nimo nga magdugsing-dugsing namang duha. Nya pagkahuman, nakasimba ka karon. Nakadungog ka sa wali ni pastor. Unya pagkahuman, hala ka bitaw no. Nakasala gid ko, dapat mali gid to. And one day you will decide, mo balibad na ka sa imong uyab. What will happen? Di naman ko nimo labuy nganong di naman ka magpa-hiccup nako. You see? It will be hard. And it will end up break up. Mas may pong bulagan nimo, that's not the right person. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, nga fornication. Let go according. Dagan pa kay mga dagan butang. Pero mo ni siya ang gi-focus ni Paul sa Thessalonians. Maybe they have this problem. Verse 5 ayon sa verse 6. Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. So don't act like unbelievers. You see? That no man go beyond
and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such. And we also have forewarned you and testified. Look at that. I forewarned you and testified. God is the avenger. Ang Ginoo mo'y manimalos. So mga kaigsunan, I hope by the grace of God, see, especially sa mga kabatanunan, watch out. Verse 7 to 8. For God hath not called us unto what? Uncleanness, but unto holiness. He, okay? Ano man ta? Verse 8, I'm sorry for that. He therefore that despiseth that man. Despiseth meaning ka to, bitang hard-headed, dili mo tuman. Kana bitaw, maski na, okay lang lagi na, bahala na. Okay? He is not despising the pastor. He is despising the man. He is not despising the man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. Wow. Very, very great. Nga, kuan. So ato makitaan, God prepared better things for us. And He wanted better things for us, mga kaigsunan. So I hope you would stop it. Kung namang galing, wala pa man siguro pod. Okay? Pa man siguro inana sa tuwa karon diri. And I hope nga wala pa ka nakasuluanan niya inana nga butang igsuon. Ayaw na gyud taog sulod niya nga butang. You see? And it's a good warning. That's why it must be told kay even though there will be people nga masakitan because they are engaging in these things. Pero mga kaigsuunan, it must be told why. Because naapay mga pure nga dapat makalikay. Okay? Now, number 7, and lastly mga kaigsuunan, things to add. Mga butang angay na itong gitawag nga idugang. Diba? Kaya itong i-mention in chapter 4, verse 9 to 10, nga ang nagtudos to agugma is ang Ginoo mismo, but the Apostle Paul beseech that you would increase more and more, mga kaigsunan. Increase more and more. So ato makitaan, dapat idugang magdugang makagugma sa imong kaugalingon, magdugang pagkaog mga maing buhat. Look at this, verse 11. And that ye study to be quiet. So, dapat yung quiet, ano? Doon tayong kahilom. Habita. So, study to be quiet. Tapos it means, saan manong quiet? Saan kasabutan ng quiet, pastor? Magpakahilom, dito magtingog. Tanawa. Study to be quiet and to do your own business and to work with your own hand and we commanded you. So sa ato pa mga kaigsuunan, dapat mangita tag atong kaugalingong gikabisihan. Ayaw lang sige adtog silingan para atong kabisihan ang atong ubang mga kaigsuunan. Ayaw. You see? Study to be quiet and work with your hand. Do something. Buhaton mga kaigsuunan. You see? And do not allow yourself to be addicted with things, especially addicted to gossip. May mga tao nga na-addict na sa pagpanisbis. Okay, and look at this, verse 12. That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Way magkulang sa imo. What does it mean? Sa pasabot ani, ato makita mga kaigsuunan nga ang Ginoo gusto niya nga kita nga mga Kristiyano di ta may mong burden. You see, di ka mahimong kabugaton sa imong family. Di ka mahimong kabugaton sa imong kinsaman. Dili bitaw ka mahimong dependent sa uban. Muna siya prinsipyo sa Ginoo. You see? Now, kung ikaw sa kasyante karon, di ba? Dependent man ka sa imong ginikanan. So how can you not become a dependent sa mga nag-eskwela sa imuha? Do your part, your obligation. Saan man? Do your best in your studies. Kay mo na imong part as of now. So, samtang nagsuporta pa imong ginikanan sa imuha, ayaw sayang-sayangi ang kahago sa imong ginikanan. Do your part. Do your best in your studies, mga kaigsunan. And, pagkabot sa panimalay, ayaw po himuha ang rason sa pag-study na di nakakatabang sa imuhang panimalay. Kasi, di gina siya pwede. Kaya kung for the sake of comparison, mo compare ka sa una o karon. Tunaw-naw mo na may mga nang-graduate, nangahimo pang top-notcher sa bar, top-notcher sa mga exam, ng mga working students. You see? So they can divide the time. So why cannot we? Di ba?
Kaniadto, ang mga estudyante, maulig balay, magbaklay pa, di mo sakay, pag abot sa balay, magsagob pa, pagkaman, maupay palungagon, pagkahuman, bla bla, dagang gikuan. Nakasurvive man. You see? Nato makita mga kaigsunan. Me, I always study. I always read. But one thing that I have noticed throughout my time sa pag-study for how many years, dili pwede nga mag-study ka, lingkod ka straight for how many hours? Di na pwede. Di na makaya. Mas gwapo mga kaigsunan nga pagbasa ka karon, i-rest ni mong mind, i-rest ni mong eyes, tanaw kag layo, then do something. Nilig ba karon? Makibaklay ba karon? Gawas-gawas ba karon? You see? Lantaw-lantaw baka ganagmay sa imong cellphone pero ay lang mo permintiha kay mura pud imong buhaton ha. Di nakakabalik og study kay mo imong buhaton. May tabo man gud. Yung pastor na study sa mahulay sa nako. Pag sa scroll. After ni maka oras wa gawa. Ayaw po baklay silig-silig. You know, you will be more productive. More productive. You see? Kay mo straight kag basa lang gala pila ka oras. Nga ingna kog bakakon, di ba? Mas gamay ang imong nakuha mga kaigsunan. You see? Try, just be part. Be part sa imong kuan. And our bodies needs exercise. According to science, our blood is the one carrying oxygen to our brain. And if we have healthy bodies, kinakapasingot ka, there will be more oxygen nga madala sa imong mga dugo, sa imong utok, then there will be more productivity. So, you can add those things mga kaigsunan. Ayaw mo gasun malisa kung busy ko. You see? And there are times nga makasabot man buntana. Kaya na mo gyud kabisihan nga wala gyud kay ngano nagraming man. Kay deadline na nagbuhat. So gitawag nga kuan. Pero no dapat no kung magraming dapat sa wala pa ang nailima ka adlaw nagraming sa 5th day. Dapat masipag kaayo sa 4 ka adlaw kay wa gibuhat nagraming man. Pero nga naman gyapon nga kada adlaw mo rag kraming so murag lahi na gyud na parang tapol na siguro na. Okay, but mga kaigsunan is help yourself if you wanted to grow. Di gyud ka motubo if you would not help yourself. Nay ginaingon si pastor sa una sa amo, your attitude in the Bible school will be your attitude in the field. Muna yang gingon sa mo sa una. Your attitude in the Bible school will be your attitude in the field. Sa Bible school mga kaigsunan, pangutanon nimo akong asawa kung unsa ko ka kugi sa Bible school. You see? Kugi ko mag-study, manglimpyo sa Bible school. Alas 3 pa lang sa kadlawon, mugawas na ko manglimpyo na ko. You see? And sometimes, kaya di ko gusto, number 1, di ko gusto magpakita nga kanang itong gapa aron ingnon nga masipag gawa. Tulog ang tanan. Ay gitawag wake up and clean dito sa akong area. Way makita sa ako galimpyo. Pero ang Ginoo pud no, usahay pud may pud kayo. Tingalas pa sa abrim na simbahan alas 3 kadlawon. Pagtanaw niya dito sa atubangan sa office ni Ma'am Sel, dito ko to nagtuwad-tuwad ala naglimpyo. Uy, James kasayo ba nimo? Ay pastor. Aw pa yung atos nagmati di kay nasa atuan nga gitawag nga bisitahan. You see? And appreciate po nila ang effort. So ato makita mga kaigsunan unsa, and I could say kung unsa imong attitude sa imong pag-eskwela, mao pud na imong attitude sa pagtrabaho nimo. Kung himuon nimo karon nga rason nga magpatapol-tapol ka because you have study, pag abot nimo sa panahon magtrabaho na ka, ingon nimo ang boss, ay boss, busy man ko. You will not be productive. You see? So mga kaigsunan, we need a change of lifestyle. Change of attitude if you wanted to grow. Now, as we close na ta. Unsa giingon ni Apostle Paul, mga kaigsunan, about those things? Di ba? We are bound to give thanks. Tungod sa inyo ang nag-faith, yung pagtuo nga nagtubo. Now, mga kaigsunan, masulti ka na ni Apostle Paul para sa imo nga? Makaana ka si Apostle Paul sa imo karon nga we are bound to give thanks tungod sa pagtuo sa mga membro simbahan sa Kidapawan. Can your pastor say that to you? Nga, me as a pastor, I am bound to give thanks because I can see the growth in the people. Can your mother, your brother, your sister, or anybody could say that to you? I am bound to give thanks. Why? Because I can see the faith that is abounding and growing exceedingly sa kinabuhi sa mga tao. Simbahan? Mga kaigsunan, today was our chance to make a change.
Kung nagplano ka magbago, ayun ang ugma na. Ugma, magbago na yung ugma. Karong January, magbago na yung karong January. Ay, karong kuwan, mag-change na ko. Kung sa una mo ni, sige lang ko gadungog sa wali ni pastor, unya usahay, gakadutlan ako. So, magbago na ko. So, dagang plano. Why don't you just do it? And kabalo ka? Na ako'y na-learn one thing. Sa ako ang ministry bitaw, pag nakay plano bitaw, ayaw isulti. Just do it. You see? Nakay plano magbago, ayaw isulti. Just do it. Nakay plano buhaton, tanaw ra gud no? Na ako'y mga plano simbahan, akong isulti sa inyo, natuman wa. Wa gyud tuman. Katong wala na akong isulti sa inyo, mo din natuman. You see? Ang kurtina, wala akong isulti sa inyo, natuman. Di ba? So, atong piano nga gamay, wala akong isulti, natuman. Di gini i-share. Just do it. You wanted to change? Just do it. Start doing it. And, ngun pa sa book of Psalms, Proverbs, ayaw itugot nga imong kaugalingong baang mo comment sa imo. Allow others to see and commend you. You see? Dili na ipanghinambog na to na itong mga people will see it. So I hope tonight is a call for a change. I will do it. Akong buhaton, Pastor. By your grace. Pwede mo nito tanan? And don't forget, atong i-pray ito ang birthday girl karon. So, very, very happy. Kaniad to sa una, mura grade 5. Masiguro pag-abot diri pa. Grade 5 pa ko si ate, no? Pag-abot na ko diri sa Kidapawan sa una, si Sister Princess, grade 5 pa. Okay, so, gamatoy pa kayo. Kit pa kayo. Murag, okay, murag, karon murag, sa una, cute karon gwapa na. Bitaw. So, siya happy to pray. And maybe you can look for a partner. Pakita mo partner and gitawag na mag-pray mo. Okay? Mag-pray ta. Ama niya langit nun. Salamat Ginoo sa imo. Dakong gugma o kaayo ang gihatag ka namo. Thank you for your message that you have allowed us to hear this evening. Namahan, you are calling us for a change. Lord, how to do it, we find not. But your word says, faithful is he that calleth you, who will also do it. Lord, we come to you because you will do it for us. And this change will be found in our lives. Bless these people, Ginoong Diyos. Especially si Ate Princess, Ginoo. Sister Princess, bless siya, Ginoong Diyos. Allow her to grow in faith, grace, and every aspect siyang kinabuhi. Itugot, Ginoo, nga magmalipayon siya. And mahimo siyang blessing, Ginoo. Because she is a blessing for us. We are happy because of her. And we are praying, Ginoong Diyos, that you would bless ang iyang family through her. Makabot niya, Ginoo, ang iyang mga pangandoy siyang kinabuhi, Ginoong Diyos. And one day, he could stand before you and before us, successful. And you will do it for her, Ginoo. We are asking that for her. And bless these people, Ginoong Diyos, nga niya karon ligo nami panalangin nimi. Nasayod ka, wa may mabuhat o wala ka. Muna, Ginoong Diyos, mo dool minimo. And the prayer of these people karon, Ginoong Diyos, ikaw, Ginoo, bless. Ginoo, sa ngalan ni Jesus, gibadlong na ako ang tanang dautan, ang tanang demonyo, ang tanang sakop ni Satanas, Ginoong Diyos, nga naa ning panimalay. Sa ngalan ni Jesus, papahawaa sila man. Papahawaa sila. Paghari, ang imong grasya, kaluoy, bantayin sa imong mga anghel, kadaugan ni imong panimalay. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa pagtubag ng mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus, kipangayon akong tanan. Amen. Okay, look for a partner. And talk to God. Mag-pray kita.